Update sa mga tulong ng pamahalaan para sa mga apektado ng bagyong Bising at Habagat at ang paglulunsad ng 20 pesos na bigas sa walang gudong program beneficiaries ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD at suki dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali sa iyo, Asik Irene. Magandang tanghali, Ate Kweng. Magandang tanghali din po, Yusek Marge, and magandang tanghali sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Ayan. Sa ngayon, Asek, ilang individual at pamilya yung apektado nitong nagdaang bagyong Bising at saka Habagat? Tsaka ano po yung mga lalawigan na matinding naapektuhan na inyong tinututukan ngayon? Well, Ate Kweng, dalawa po yung ating minomonitor. Yung pong mga lugar na naapektuhan ni Typhoon Bising at ng Habagat, and yung namang po mga naapektuhan ng Habagat sa rehiyong Mindanao. Dito po sa mga naapektuhan ng Bising at Habagat, based on our 6 a.m. monitoring, nasa mahigit 30,000 na mga pamilya or an equivalent of 95,910 individuals yung apektado po. Particularly in Ilocos Sur, in Region 1, gayon din po sa Bataan, Nueva Ecija, Pampanga, Zambales, Olongapo City in Region 3, and gayon din po sa Itogon, Benguet sa Cordillera Administrative Region. Samantala po, yung mga naapektuhan naman ng Habagat sa Mindanao, meron po tayong 800 plus in Zamboanga, that's in Region 9. And then sa Region 11 naman po, may mga mahigit 500 mga pamilya na apektado ng patuloy na pag-ulan. Diyan din naman po sa Davao de Oro at Oriental. And ito pong mga pamilya na ito ay patuloy nating minomonitor kasama na po ng mga lokal na pamahalaan para po maibigay natin yung kaukulang tulong. Ang pinaka-apektado po batay sa aming 6 a.m. monitoring ay Pampanga in Region 3 dahil po sa matinding pagbabaha. And kahapon nga po ay naipaulat na ito sa atin ng ating pong Field Office 3 and nag-aaral rin po tayong nakapagpadala ng augmentation support sa lokal na pamahalaan. Asik. Okay, Asik Irene, based dun sa numbers na binigay mo, mayroon po bang nasa evacuation centers na ngayon? At kung meron, ilan na po ba sila? Well, batay po sa aming pong monitoring kanina umaga, Yusek Marge, merong isang pamilya na nasa evacuation center dyan po sa Pampanga at isang pamilya rin po sa Zambales. Meanwhile, dyan naman po sa Zamboanga, meron po kami na itala na 7 evacuation centers at mahigit 600 po na pamilya. Ang kasalukuyan ay nanunuluyang pansamantala dyan po sa mga evacuation centers. Asik Irene, naibahagi din po ba sa inyo kung ilan yung mga nasirang bahay at saang mga lugar ito? Yes, Asik Weng, again, from the 6 a.m. DROMIC report, meron pong totally damaged na mga tahanan, 4 po iyan, and 13 partially damaged. From the report ng aming pong mga field offices, isa po ang partially damaged sa Ilocos Sur, and then 4 naman po yung totally damaged sa Region 3. Isa po sa Bataan, 2 sa Zambales, and isa po sa Olongapo. Doon sa report ng aming Field Office Cordillera Administrative Region, Itogon, Benguet, isang dosena naman po na mga tahanan ang partially damaged. Okay. Asik Irene, ano-ano na po ba yung tulong na naipamahagi ng DSWD sa mga apektadong residente dahil sa bagyong Bising at Habagat? At gaanong karaming family food packs na po ba ang na-deploy ng DSWD? Well, Yusek Marge, of course, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin yung kapanatagan ng kalooban ng ating mga kababayan na naapektuhan po ng iba't ibang mga kalamidad. Ang DSWD po ay agarang nagpahatid ng tulong. In fact, dito po sa mga naapektuhan ng Bising at Habagat, mahigit 1,000 family food packs na po yung naipahatid natin as augmentation support to the local government units sapagkat yung mga lokal na pamahalan po ang unang nagpahatid ng tulong. Gayon din po sa mga naapektuhan naman ng Habagat sa Mindanao, more than close to 500,000 pesos worth of humanitarian assistance na po yung naipahatid. And dito nga po sa Bising at Habagan affected areas, mahigit 700,000 pesos worth of humanitarian assistance na po yung ating naipahatid, Yusek Marge. So sa mga nabanggit po ninyo ng mga figures na yan, magkano po in total naman yung standby resources ng DSWD para dun sa epekto pa rin itong bagyong Bising at Habagat?
O, Kweng, nasa mahigit 3 billion pesos pa rin po yung halaga ng ating standby funds and stockpiles na maaari pong maitatid natin as augmentation support o bilang tulong sa mga naapektuhan po nitong nagdaang bagyong Bising at ng habagat, and kung ano man po yung mga darating pa na mga weather disturbances na makakapekto sa ating bansa or iba pang mga disasters. Yung pong ating mahigit 3 billion pesos na standby funds and stockpiles, yan ay binubuo ng ating quick response fund, yung mga standby funds na ginagamit sa ating mga field offices, and of course yung mga nakapreposition po ng mga food and non-food items. Okay. Ma'am, kaugnay naman po sa aktibidad ng Taal Volcano, ano na po ang mga inilatag na paghahanda ng DSWD para sa mga posibleng maapektuhan nito? Yusek Marge, we checked with our field office Calabarzon, and more than 200,000 family food packs ang nakapreposition po sa mga iba't ibang warehouses ng aming pong field office aside from the family food packs na nasa mahigit 200,000, meron din po tayong mga non-food items na nakapreposition. So nakahanda po ang ating field office kung kinakailangan po na mag-address tayo sa mga pangangailangan ng mga maapektuhan ng posibleng nga pong pagputok ni Bulkang Taal as reported yesterday. Kung kaya nga po patuloy din tayong nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, and of course we continue also to remind the public, lalong-lalo na po yung mga naninirahan malapit sa Mount Taal, to be more vigilant and be alert, and of course to cooperate with their respective local government units. So, kailangan maging vigilant tayo doon, ano? Naku, meron pa namang isasagawang investigasyon dyan sa Taal area. Anyway, sa ibang usapin, ASEC, kasama na rin po ba sa Benting Bigas meron na program ang beneficiaries ng Walang Gutom program? Saang mga lugar po ma-avail ng mga beneficiary ang 20 pesos na kada kilo ng bigas? Well, tama po yan, ASEC, kinatutuwa at kinalulugod po ng DSWD na sabihin na kahapon ay nag-umpisa na nga po tayo sa coordinate with the Department of Agriculture para po masuplayan yung mga accredited retailers or merchants and mga kadiwa outlet stalls na nagsusupply ng pagkain para sa ating mga Walang Gutom program beneficiaries. So kahapon nga po sa Tondo, isinagawa yung Memorandum of Understanding signing, and of course yung ceremonial launch noong 20 peso bigas para sa mga Walang Gutom program beneficiaries. Ang ating tatlong pilot areas po ay dito sa NCR, sa Cebu at sa Caraga. So yung ating pong mga beneficiaries from those areas ay makakabili na po nung 20 peso na bigas. But of course, i-expand natin yan para lahat po ng mga lugar na i-implement natin yung Walang Gutom program beneficiaries ay masakop na rin po, at lahat ng ating 300,000 household beneficiaries ng programa ay maka-avail o makabili na nga po nitong 20 pesos na bigas. Okay. ASEC, paano po ang proseso para maka-avail ang Walang Gutom beneficiaries? At may limit po ba ito? Okay, para po dun sa ating Walang Gutom program beneficiaries, kapag natapos na po yung inyong nutrition education sessions, which is one of the conditions of the program, ay nagtatap up po tayo sa inyong electronic benefit transfer card nung 3,000 pesos worth of food credit. So pagkatapos po ng proseso na iyon, hintayin nyo po yung schedule ng inyong redemption period. Sa redemption period po, doon nyo po itatap. Sa redemption area, itatap nyo po yung electronic benefit transfer card doon po sa Walang Gutom program kiosk, at ipipiliin nyo po yung menu na or yung list of items, yung tinatawag natin food basket, na kung saan naka-enumerate po dyan yung mga bibilhin yung mga market supplies. So sa pamamaraan po niyan, yung sa March nila mabibili yung pong 20 peso na bigas. Again, sa pamamagitan po ng pag-participate o pagpunta sa kanilang mga redemption sites para po maka-avail ng 20 peso na bigas. ASEC Irene, may tanong yung kasamahan natin dito sa PTV na si Noel Talakay. Ilan na po ang total beneficiaries ng Walang Gutom program? Sa kasunod po yan, ASEC Weng, ang beneficiaries po ng Walang Gutom program ay 300,000 households. And we're aiming to add additional 300,000 before the end of this year. And then by next year, we'll add another 150,000 household beneficiaries para makumpleto po natin
yung 750,000 na target beneficiaries ng programa. Itong 750,000 po kasi yung pong na-identify na may hirap na mga pamilya na nakakaranas ng involuntary hunger. Sir, ma'am, follow-up question lang din po ni Noel Talakay ng PTV. Ilan naman po ang naka-avail ng Walang Gutom Kitchen simula noong itinayo ito? Okay. Ito naman pong Walang Gutom Kitchen, ito po yung ating pong facility dito po sa Pasay, sa may FD Harrison Pasay, na kung saan nga po nagsuserve tayo ng hot meals sa mga individual na nakakaranas ng involuntary hunger. Simula po na nag-umpisa tayo noong December 2024, mahigit 113 hot meals na po yung ating pong na-serve. Ito po ay naibigay o naihain natin sa close to 3,000 po na mga unique individuals. Kasi sinasabi natin, Yusek Marge and Ate Kweng, may mga individual po kasi na nagtutungo dito sa ating Walang Gutom Kitchen na dumoble na. Kaya ang bilang natin ay unique individuals. But again, we have served more than 113,000 meals since we started with the Walang Gutom Kitchen. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Domlao.